Eto na nga yung pinakabagong gaming phone ng Infinix. This is the Infinix GT50 Pro. Sabi ng Infinix, wala na daw lag, wala nang mga frame drops, and wala nang pag-overheat. Like, yung word na overheat, ano daw yun? Sino ba yun? Pangalan ba yun? Hindi talaga yan kilala nitong phone na to. Dahil nga, for the first time, nag-focus talaga sila into cooling the device at nilagyan na nila ng liquid cooling system yung kanyang likod. Yung nakikita nyong gumagalaw dito sa likod, portion lang po yan. Dahil nga, yung cooling system niya is nandito talaga sa whole back of the phone. Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Oh, by the way, meron tayong ongoing 5 phone giveaway ngayong June. Kaya naman, mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Sayang naman. Na kapag bumili ka nitong phone na to, eto yung makukuha mo. 2 boxes sa loob ng isang box. Una is syempre yung box ng smartphone, which is andito na sa akin ngayon. Syempre, tinest ko nga eh. Okay. And eto guys, yung laman niya. Meron ka na ditong clear case na merong magnetic back at tinatawag nila itong mag case. Andito rin yung mga paperwork, SIM ejector pin, USB A to Type-C na cable, and lastly yung kanyang 45 watts charging brick. Dito naman sa second box, ang laman nito is yung kanyang mag charge cooler and USB-C to Type-C na cable. Maganda. All in all guys, ang kalat pero yes, ang daming laman netong Infinix GT50 Pro. Talaga namang solid na solid pagdating dito sa kanilang packaging. Now, let's talk about the build of this phone. Unang-una guys, akala ko talaga nung una glass siya, pero I think it's a good thing pa rin naman dahil nga kapag gaming phone, gusto natin na medyo mas magaan. And kapag glass to, siguro mga ngalay ka talaga dito. Malaki, parang akin. Etong color na to ay tinatawag na Black Abyss. Meron ka pa iba't ibang colors like yung Red Blaze and yung Silver Glacier. Para sa akin, kung lalaki ka talaga, eto yung piliin mo. Maganda talaga and masarap i-flex. Kita nyo naman yung light waves dito, di ba? Meron na siyang RGB light strip na tinatawag nilang mechanical light waves na merong napakaraming effect. Tapos pwede ring iba't ibang colors. RGB nga ni. Dito naman sa may middle to the bottom part of the phone, makikita natin yung exposed na hydroflow liquid cooling system. Pero guys, hindi lang po yan limited sa part na yan. Ito ay dumadaloy talaga sa whole back of the phone, syempre para i-disperse ng mabuti yung kanyang heat. Pangit naman kapag andito lang siya, di ba? Tapos yung processor andito sa taas. Now, pagdating naman sa kanyang thickness, hindi rin po siya makapal. Kaya naman perfect na perfect talaga yung aesthetic niya for me as a gaming phone. Pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, sa ibaba guys, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport ng 2 nano SIM card. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang mga GT triggers, which is a pressure sensitive zones na perfect na pang gaming. Also, nandito rin yung kanyang volume rockers, tapos yung kanyang power button. Dito naman sa left side, wala tayong makikita. And sa top naman, nakalagay dito yung kanyang secondary speaker, secondary microphone, and yung kanyang IR blaster. Napakalinis ng kanyang pagkakadesign guys. Meron din po siyang tatak ng Dolby Atmos, which means na maganda na yung sound quality na meron dito sa phone na to. Sa may camera module naman, meron po siyang 2 cameras na gumagana talaga. This is the main camera plus the ultra-wide camera, which is pag-uusapan natin deeper mamaya. Meron din po siyang flash dito na maliwanag na. And overall, when it comes to the aesthetic and build of this phone, I think this is one of the most unique phone na na-review ko this 2026. Wala talaga siyang ginaya. And yung gaming vibes niya, malupit din talaga. Ito yung tipong smartphone na kapag nakita mo, mapapasabi ka kaagad na, uy, gaming phone yan ah. Bago yan ah. Parang ganun. Tapos, when it comes to the necessary things naman, okay pa rin to dahil nga nagso-support pa rin siya ng ingress protection kahit nag-gaming phone siya. Yes, meron na po siyang IP64 water and dust resistance. So kapag naglaro kayo tapos natapunan to ng coke, okay pa rin po siya as long as hindi mo lang siya ilulubog. All in all guys, nagustuhan ko talaga yung build ng Infinix GT50 Pro. Bagong-bago, pang-gaming na pang-gaming talaga yung vibes. Pero masasabi ko talagang kulang to kapag wala to. And this is the mag case. Kapag nakakabit na siya, ganito yung magiging itsura niya. Medyo less na pagdating sa aesthetic, pero more naman when it comes to the function. Dahil nga with this one, makakabit mo na yung kanyang mag charge cooler, which is hindi mo pwedeng gawin kapag wala yung case. Tapos, hindi lang to guys. Kapag meron kang mga MagSafe accessories like this one, magagamit mo na yan dito sa phone na to just by using the case. O diba, pwede ka na mag wireless charging gamit yung mga wireless charger ng iPhone. Maganda, diba? But yes, the main purpose talaga of this one is ikabit yung kanyang mag charge cooler since yung phone itself ay walang magnet. And so far, effective na effective naman siya. Kaya naman, pagdating sa
sa overall build quality niya, okay na okay ako dito. Now, let's talk about the display of this phone. iPhone ba to? Parang ganito na lahat ng mga Android ngayon. And to be honest, nag-enjoy naman ako. Maganda rin naman kasi, di ba? Merong dynamic bar sa taas, yung icon naman ng flash and camera dito sa ibaba is same na same. Kaya naman okay na okay talaga ako. Pero meron siyang something na wala sa iPhone, and this is the in-display fingerprint scanner, which is for me, napakabilis. Like guys, one touch lang dito and unlock na kaagad. Kita nyo naman yan, di ba? Ang cool. Now, when it comes to the specs of this one, eto guys, merong 6.78 inch AMOLED display with 1.5K resolution. Kaya naman when it comes to watching movies, videos, wala na talagang problema dito. Kita nyo naman, di ba? Napakanipis lang ng kanyang mga bezels all around. Pantay-pantay pa siya. Kaya naman napaka-enjoyable mag-binge watch ng mga movies dito guys. Like legit, okay na okay yung sharpness niya. In short, high resolution talaga. 1 billion colors na rin to. Kaya naman hindi ka na makukulangan pagdating dyan. And syempre, AMOLED. Kaya naman black is black and yung colors napaka-vibrant. When it comes to the speed naman, meron pa rin po siyang 144Hz refresh rate, which is katulad lamang last year. And with this one, napakabilis na ng pag-e-scroll nyo, pag-swipe, and all things like that. Wala nang delay to guys. Sa totoo lang, napakabilis na parang mauunahan niya pa yung pag-swipe ko. Hindi pa nakaswipe, nag-swipe na siya. Diba? Ganun kabilis. Also, kapag outdoor user ka, o di ka naman para sa mga rider natin dyan. Naku po, napaka-bright nito dahil nga meron na siyang up to 4,500 nits of peak brightness. And yung magagawa niyan, kahit nasa ilalim ka pa ng araw, kitang-kita mo pa rin yung detalye na nasa display nitong phone na to. Yung panonood ng mga movies or playing games outside, okay na yan. Recommended ko na yan using this phone. Ngayon, kapag nasa indoor ka naman or malapit ka na matulog, pwede nating babaan yung kanyang brightness ng ganito kababa. O diba? Halos wala ka na makita. Perfect na perfect to kapag gusto nyong alagaan yung mga mata nyo. Dahil nga yung iba guys, hindi pa rin umabot ng ganito kababa ng brightness. So, hindi lang siya pagdating sa pinaka-bright niya, maganda rin siya pagdating sa pinaka-dim niya. All in all, wala talagang makitang negative dito sa kanyang display guys. Dahil nga again, mabilis, sharp, tapos napakalit pa ng kanyang punch hole dito. So, you know, sabihin nila natin perfect yung kanyang display, especially for its price. Now, let's talk about the performance of this phone. So, eto guys, ay merong MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, which is a 4nm chipset. And also, meron din po siyang octa-core CPU up to 3.25 GHz. At saka syempre, Mali G720 MC7 naman pagdating sa GPU. Also, nag-promise Infinix dito guys na meron po siyang up to 3 major updates. Out of the box, etong po ito ay supported na ng Android 16. Kaya naman, sabihin na natin na aabot siya ng up to Android 19 kapag totoo yung promise ng Infinix. Now, this comes with 12GB of RAM with either 256GB of storage or 512GB. Depende na sa inyo yon kung ano yung kaya ng budget nyo. Also, pagdating sa kanyang storage type, eto guys, ay mabilis nang mag-open ng mga apps and games dahil nga meron po siyang UFS 4.1. So, mala flagship level type na. Kaya naman, pag-click nyo ng mga apps dito, maglo-loading kaagad, saka andun na kaagad. Dahil nga malaki yung kanyang RAM, pwede kayo mag-multitask dito ng iba't ibang mga apps, tapos kapag babalikan mo, hindi na siya maglo-loading. Ngayon, dito naman sa gaming, marami talaga yung na-excite dito. Tines ko muna siya sa Antutu Benchmark. Akala nyo gaming na. Eto guys ay nakakuha na ng 2.1 million points. Napaka-surprising nito. Hindi dapat ganito yung score niya. But yes, maganda siguro yung pagkakagawa ng Infinix guys. Like, malamig, malaking RAM, okay na rin na processor. 2.1 million points. Ang lupit. Parang katulad lang to sa mga nakuha kong result sa 8500 Ultimate ng MediaTek. So halos same lang pala. Konti lang yung difference. Ngayon, pag-usapan naman natin yung gaming niya talaga. So this phone ay nagso-support na ng 144 FPS gaming. And merong mga iba't ibang mga games na native na naglagay ng settings. Yes, naglagay na sila ng settings guys pagdating sa frame rate or FPS for this phone. Yes, special na si Infinix. Dito sa Mobile Legends, kung makikita nyo, ultra graphics na siya plus ultra frame rate na meron nakalagay na 144 FPS. Napakalupit, diba? Kahit yung iPhone ko walang ganito. And with this one, kung makikita nyo naman, sobrang smooth, sobrang bilis. Wala na talaga akong nakitang problema or issue dito sa Infinix guys. Like yung mga ghost touch or delays or lag or frame drops, wala na po yan using this phone. As long as malakas yung wifi nyo o di ka naman mobile data, I think okay na to sa Mobile Legends. Ganon din dito sa Call of Duty. Dahil nga, meron na nakalagay dito sa kanyang frame rate na 144 FPS. Yes, for this phone also. Dahil nga yung iba guys, wala pang ganito. Napaka-special ng Infinix pagdating dito actually. Kahit yung mga ibang flagship phone, walang ganito. Si
Infinix meron. Surprising. And yes, pagdating dito sa Call of Duty, ganon din. Parang wala lang yung Call of Duty guys. Sa ibang mga smartphone, medyo mabigat pa to or medyo gamit pa talaga to pang testing. Pero dito kay Infinix GT50 Pro, parang wala lang talaga. Napaka-smooth. Okay na okay gamitin yung kanyang gaming triggers dito. Yes, with the gaming triggers guys, pwede mo na gamitin yung extra fingers mo dito, which is pang hold lang dapat, diba? Gamit na gamit to, especially dito sa Call of Duty dahil nga pwede mong i-scope yung left side, tapos pang fire naman yung right side. Napakadali lang nitong i-set up, kaya naman pag-aralan nyo na lang. Sa Mobile Legends din, pwede itong gamitin pang skill, pero I think medyo weird siya. But yes, yung gaming triggers nyo dito guys, pwede mo itong i-set up kahit na anumang games. Tapos even while using this phone, pwede po siyang gamitin. Like for what? Hindi pang gaming? Yes, hindi pang gaming. Pang kuha ng pictures and videos dahil nga guys, pwede to sa kanyang camera app. Tapos meron pa, pwede mo rin tong gamitin pang launch ng kung ano mang gusto mong i-launch. So all in all, gaming triggers is pretty useful, not just for gaming, but for everything. But yes, kapag Mobile Legends, Call of Duty, or Honor of Kings, dito sa Honor of Kings guys, meron na po siyang ultra graphics with max FPS. Ngayon ko lang to nakita dito sa Honor of Kings actually. But yes, napaka-smooth, napaka-playable, wala akong makitang problema using this phone dito sa mga games na to. Dito naman sa Genshin Impact guys, kailangan mo talagang gamitin yung kanyang secret superpower na mag-charge cooler. Konting explanation lang, pero eto kasing dumadaloy dito na liquid cooling system is that isn't actually cool at all times. Kapag malamig yung paligid mo, malamig po siya, kaya naman mas madedisperse yung heat. Pero kapag mainit naman, medyo mainit din po siya. So with the mag-charge cooler, kapag malamig to, palalamigin niya, tapos ikakalat ng kanyang liquid dito. So eto talaga yung parang way na palamigin etong phone na to at a fast rate. So while playing games na mabibigat na talaga, like yung mga AAA games na, kailangan mo na netong mag-charge cooler, which is again maganda dahil nga hindi lang siya for cooling pero is for charging also. Tapos kapag gagamitin mo naman to and gusto mo maglaro all day, meron naman tong bypass charging, kaya naman okay na rin siya. So wireless charging na plus bypass charging pa plus cooler pa. Yung overall setup talaga nitong phone na to is just meant for gaming. Kapag hindi mga AAA games, kahit na wala to, okay lang. Kapag AAA games na, yung mga games na meron na talaga mga intensive graphics, kailangan mo na to. All in all, if you want this phone for gaming, marirecommend ko na to just because meron na po siyang kasamang ganitong setup. Liquid cooling system with the mag-charge cooler, perfect cooling combination. Tapos, don't forget na kaya siya merong pangalan na GT50 Pro is because of the gaming triggers. And wala to sa iba't ibang mga brands, especially at this price point. Now, let's talk about the battery of this phone. Kita nyo naman, nilagay ko pa rin yung kanyang mag-charge cooler dito guys, dahil nga bida na naman to. Pero eto na nga ay merong 6,500 mAh of battery, malaki na rin. Tapos meron siyang 45 watts of fast charging. Hindi naman talaga to breakthrough or something na dapat ipagmalaki talaga na sobrang bilis. Pero yung breakthrough dito guys is wireless bypass charging. Yung iba, wala pang wired bypass charging. Siya, meron ng wireless by using the mag-charge cooler. Yes, limited lang po siya dito sa device na to. Kaya naman wag nyo talaga tong sisirain. 2.0 na kasi to guys. And with this one, tuloy-tuloy na yung gaming mo. Non-stop. Kaya naman, no need na magpahinga. Like, charge ko muna. Lowbat ako eh. Di pwedeng maglaro habang nagcha-charge. Yun yung sabi ng iba. Well, dito, hindi mo na kailangan gawin yan. Pwede ka na mag-chill while charging dahil nga malamig siya, diba? Tapos nagcha-charge. Tapos yung kanyang wireless charging, 30 watts. Hindi mabagal. But yes, kung wala kayo sa inyong mga bahay or nagta-travel kayo, makunat pa rin naman yung battery nitong Infinix GT50 Pro. Aabot ka ng up to 2 days dito kapag hindi ka masyadong gumagamit. Pero kapag palagi naka-on yung mobile data nyo, expect around 1 day using this phone. Ngayon, sa charging naman from 0 to 100%, umabot ako dito ng around 1 hour and 30 minutes plus. So yes, hindi talaga siya ganun kabilis. But again, yung features na hatid ng battery and charging na bago talaga, and dito mo lang makikita kay Infinix GT50 Pro. Amazing guys. Legit. Additional pa is meron din po siyang reverse wire charging. Kaya naman kapag meron kayong other device na low bat yon, pwede mo tong gamitin as a power bank. O diba? Kompleto talaga. Now, let's talk about the camera of this phone. So ito guys, ay merong dual camera at the back. This is the 50MP main camera and 8MP ultra wide camera. Dito naman sa kanyang selfie, ito ay merong 13MP selfie camera. Ngayon, sabi ko nung nag-start akong mag-review netong phone na to, siguro okay na yung camera niya. Pangit naman siguro yan dahil nga gaming phone. Yun yung akala ko. Dahil nga, kung makikita nyo dito guys, natural din naman pala. Like, in a way, tama yung kanyang color reproduction, maganda na rin yung kanyang saturation, and also sharp yung kanyang result. Yes, hindi siya masyadong ganon kapag kukuha ka talaga ng pictures. Like, meron pa siyang time na mag-process
process, which is yung result ng kanyang image processing guys, is mas maganda, mas natural, and mas appealing talaga sa mata. So kapag tinututok mo pa lang yung kanyang camera app, di pa ganon. Pero pagkatapos mong kumuha ng pictures, mas okay na yung magiging result niya. Napakarami rin pwedeng mong gawin dito guys, dahil nga again, meron na po siyang ultra wide, meron kang 0.x dito na option. So kapag mahilig kayo mag selfie ng pa ultra wide, pwede na to guys. Sa zoom naman, tinest ko yung max nito, which is up to 15x, and so far okay din naman pala siya. Like surprising, yung image processing niya talaga yung nagdadala, dahil nga pagka-capture mo pangit, pagka-process ay maganda. I appreciate effort of Infinix dito sa kanyang camera, even though it's a gaming phone. Okay naman po siya, and marami kayong pwedeng gawin. Sa kanyang selfie naman guys, hindi ako nag-expect, pero ganito yung mga naging itsura ko. Maganda yung quality, sharp na rin kahit nga 13MP siya, and capable siyang kumuha ng mga good looking photos na yung tipong ay ganito pala kaganda yung result niya. Yun yung masasabi mo kapag kumuha kayo ng mga selfie using this phone. Kung hindi nga siya pinagmamarking gaming phone, sasabihin ko baka camera phone to. Over naman. Exaggerating na yun. But yes, kapag daylight or merong natural lighting, okay na talaga yung pictures na makukuha mo using this phone. Kapag low light naman, dun na medyo magkakaroon ng difference yung mga camera phone talaga, dahil nga mas sharp sila, mas maganda yung overall result. Pero this one guys, hindi naman siya mapag-iiwanan talaga, konti lang. But yes, for me, kung bibili ako ng gaming phone, tapos paminsan-minsan lang ako gumamit ng camera, okay na ako dito kay Infinix GT50 Pro. May ultra wide camera na, maganda pa yung zoom niya, tapos maganda rin yung selfie, okay na ako. Ngayon, let's talk about the video quality. So eto guys, surprisingly, ay meron ng 4K at 60fps dito sa kanyang main camera, and 4K at 30fps naman pagdating dito sa kanyang selfie camera. And ngayon, try natin. So this is the video quality using this phone. 4K at 60fps dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Now, this is the selfie camera. 4K at 30fps guys. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Medyo zoom in lang siya ng konti. Like, yan na yung pinaka-max na abot ng aking kamay. Pinaka-extended. Yes, comment down below. So far guys, eto yung masasabi ko sa kanyang video quality. Yung 4K at 60fps and yung kanyang ultra steady mode is okay na okay talaga, dahil nga para ka nang merong gimbal. Kaso lang, kapag naka-on yung kanyang ultra steady mode guys, napaka-zoomed po niya. So kung ayaw mo ng ganun ka-zoom, turn off mo na lang to. Medyo maalog lang ng konti, pero I think mas maganda yung wide. So kung hindi ka naman talaga nagbablog ng handheld, turn off nyo na lang yung kanyang video steady guys, dahil nga magzo-zoom in talaga yung inyong video. Parang nasa 1.3x na siya instead of just 1x. And yes, so far yun na naman yung masabi kong downside. Having a 4K at 60fps sa isang gaming phone below 30K, unexpected yon. And for its results, commendable na rin. Pwede mo na itong i-upload sa inyong mga SOCMED, and I think marami nang magla-like. Sharp na eh. No. Kapag meron na sunugan, pwede mo na itong gamitin pang report. Uy, merong sunog. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda ng effect ng fire dito. Joke lang po. Overall, recommended ko ba etong si Infinix GT50 Pro? Well, ganito yun. Kung gusto mo na isang smartphone na kompleto pagdating sa kanyang cooling system, I'm not just talking about the liquid cooling system, pero kasama na yung kanyang mag-charge cooler, which is napaka-useful. Tapos meron pang gaming triggers, magandang display, solid all around like yung speakers, lahat. Even the battery and camera, I mean lahat. Di lang po siya nag-focus sa isang bagay, pero halos lahat ng nandito sa phone na to is okay na rin talaga. Kaso lang, medyo nagmahal na talaga lahat ngayon. Dahil nga, pagdating sa kanyang SRP, eto guys, ay merong 29,999 pagdating sa kanyang 12GB of RAM plus 512GB of storage, and 25,999 naman pagdating sa kanyang 12GB of RAM to 56GB of storage. So, like I've said, medyo nagmahal na talaga ngayon guys. And hindi lang naman si Infinix yun. Lahat ng mga brands ngayon, lahat ng mga tech companies, nag-adjust sila. Dahil nga, syempre, nagmamahal din yung mga materyales na ginagamit sa paggawa nitong smartphone na to. So, masasabi ko bang sulit talaga siya for this year? Yes. And for me, it's because it's a gaming-centric phone na merong cooling system na maganda, na hindi nagpabaya sa iba't ibang parte. Dahil nga, you can get a gaming phone right now na around 30 to 40k, tapos ang pangit ng camera. Legit. So, for me, meron talaga tong market, guys. Like, wireless bypass charging. Napaka mind-blowing, di ba? Yung iba, wala pang ang wired na bypass charging. Si Infinix, meron ng wireless. So, just think about it. Sulit, di ba? Kapag meron kang budget. Pero
Pero kapag wala pa, mag-subscribe na lang kayo dahil nga meron tayong maraming upcoming na phone giveaways. Meron tayong monthly giveaways actually. So that's pretty much it. Kung gusto niyo bumili na itong puwerto, maglalagay na lang ako ng links dahil nga kapag dyan kayo bumili guys, meron pa kayong additional na YouTube voucher. Di ba? Napakagaling ko talaga. Nakapanood na kayo ng review, makaka-discount pa kayo. Swerte nyo naman. So that's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.